matibay ang ating judicial system. Meron tayong Supreme Court, meron tayong mga regional trial court. Nung namang masasabi po ninyo, speaking of ICC confirmation charges doon nga sa hearing kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nasa ikalawang araw, tapos na. Magde-day 3 na nga itong confirmation of charges, Sir Jay. Pero based on your assessment sa monitoring po ninyo, ano ho ba yung nailatag ba ng maayos ng prosecution yung kanilang mga presentasyon laban dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Sa defense side, walang duda na maayos yung pagkakasalansan ng kanilang argumento na ito ay walang dapat kinaso, walang dapat hinaharap na kaso, at ito'y dapat na i-dismiss at pauwi na, no, sa Pilipinas ang dating Pangulo. Kung doon naman sa panig ng taga-usig, nanghihinayang lang ako kasi ang dami-dami at laki-laki na ng gastos. No? Tapos nadagdagan pa ng expose kahapon na meron palang ginastos, no, na maleta para sa mga investigador nito. Yung mga humaharap ngayon dyan sa panig ng taga-usig, especially yung mga taga-ICC, no? Unfortunate lang kasi tinitingnan ko, bakit puro dyaryo yung isinasampa, walang matibay na hindi ganun siya katibay kasi ako matagal akong reporter sa Justice and Court, no, sa Pilipinas. Pagka humarap ka kasi sa kaso, narinig mo pag pinapanood mo yung mga panig ng taga-usig, pag nag-present sila, talagang istakat yung nakasalaysay talaga, nakasalansan lahat yung mga katibayan. Hindi yung puro cut out lang ng newspaper o kaya video clip ng isang balita, ng isang telebisyon. Wala pa akong nakitang nanalong kasong ganun unfortunately, Admar, Jade. Opo. Sa tingin mo, tama yung ginawang desisyon ng dating Pangulong Duterte na hindi dumalo nga dito sa confirmation of charges hearing dyan sa ICC? Kung minamahalaga mo ang pagiging Pilipino at ikaw ay isinasakdal sa isang dayuhang korte, talagang kahit ako, hindi ako harap. No? Tama yung desisyon niya not to recognize the court because meron tayong existing judiciary sa bansa. Matibay ang ating judicial system, meron tayong Supreme Court, meron tayong mga regional trial court. At kung meron man dapat duminig sa mga kaso, kung ito man ay talagang kaso, dapat dito sa Pilipinas dahil dito nangyari ang kaso. Pangalawa, yung sinasabi nilang, kasi binugbog tayo ng mga istorya noon, no, sa media, especially sa traditional media o mainstream media, na 20 to 30,000 yung biktima ng extrajudicial killings, only to find out pagdating dito sa, anong pangalan nito, sa confirmation hearing, ilan lang, no, yung I think less than 50 ang kanilang tinukoy na kaso, at doon sa 49 or so na kaso, 3 lang yung sinasabi nilang pwedeng iugnay. Ito mula sa mismong taga-usig or yung complainant, no? 3 lang ang pwedeng direktang iugnay, yung dating Pangulo sa sinasabi nilang crime against humanity. Again, ang basis nila ay sapagkat merong mga speech yung dating presidente na kapag ka ikaw ay ginulo mo ang aking mga Pilipino at ikaw ay involved sa droga, ipapatayin kita, which is an hyperbole. So, nangingiti ako, naiinis as a student of law, no, at taga-Masid, na bakit ganito kababaw yung anong tawag nito. Tapos may isa pang Pilipinong abogado na para bang kinukutya niya yung buong lahing Pilipino na hindi magandang tingnan at hindi magandang pakinggan, Admar, Jade.